Hallelujah. Let us all pray. Hallelujah. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, you end-time prophet, we come unto thy throne of grace, beseeching you, O Lord, to please forgive us from all of our sins. Anoint your message of salvation and bless us, O Lord. In the name of our dearest Jesus, we cast out all demons of hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved parents in the Lord, and we will always cherish the blessed preachings and the blessed teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, and our dearly beloved and Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, and to all the members of the Almeida family, beloved children, beloved whole family here and abroad, mga minamahal ko, maging sa lahat, to our beloved co-preachers, co-workers in the vineyard of the Lord, beloved brethren, beloved visitors, welcome to the royal family of God. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, tayo po ngayon ay kumbaga sa nasa huling yugto na eh. Kailangan po na siguraduhin natin na tunay na Diyos ang ating pinaglilingkuran, yung pakikinggan ng ating mga panalangin. This is a promise of God. I will answer all your prayer. God will answer all our prayers. From the book of the prophet Isaiah, chapter 65, verse 24, atin pong basahin, mga minamahal ko. The book of Isaiah, chapter 65, verse 24, and it shall come to pass that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. Ito po sa aklat Isaiah 66, 5:24. At mangyayari na bago sila magsisitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. Amen. Amen. Praise the Lord. Yung assurance na pakikinggan ka ng ating dakilang Diyos, yan ang nagpapatunay na ikaw nga ay anak ng Diyos, mga minamahal ko. Ang ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children, ipinakilala ang tunay na Diyos. Ang nag-iisang Diyos na nahayag sa laman, siya ang tumubos sa atin sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal ko, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga sinabi katotohanan, mga minamahal ko, bakit? At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. Samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Land, air, water, saan ka man naroon, God will answer all your prayers. Sa mga dakilang himala na ipinapakita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, nandyan po yung mga buhay na patotoo eh. Yung patotoo, ito yung katibayan na ang Diyos ay tumutugon sa ating panalangin, mga minamahal ko. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga hindi tinigilan ang pagkukrusada. Going 50 years po natin, mga minamahal ko, hindi lang libo-libo eh. Milyon na tayo sa buong mundo eh. Na mga kapatiran eh. Doon sa iba't ibang lugar, inihahayag nila na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Jesus Christ, is the same yesterday, today, and forever. Lahat magsabing, praise the Lord. Mga minamahal ko, sino hindi maglingkod sa Diyos? Mga minamahal ko, kaya minsan, ang ating mga leader ng relihiyon, pride na lang po yun eh. Alam nila ang mga himala na gaganap dito. I-declare ba naman ng buong mundo, mga biblical scholars, minonitor nila eh. Sila mismo nagsabi sa YouTube eh. The most faithful church in the whole world, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Nangunguna
sa katapatan sa ating mahal na Panginoon. Bakit? Tapat po kasi ang Diyos na tumawag sa atin, mga minamahal ko. Ang laki ng pakinabang natin, mga minamahal ko. Gumaling ang ating mga karamdaman, nagbago ang ating buhay, nagkaroon tayo ng kapayapaan, yamang alam natin, malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. O, sigurado pa tayo sa buhay na wala hanggan. Kaya minsan mga minamahal yung pride, pag ikaw ay naghahanap ng katotohanan, magpakumbaba ka, mga minamahal ko, at totoo, yan ang nais ng Diyos, humble in spirit. Anilin mo yung relihiyon. Wala ka namang relasyon sa Diyos. Walang kabuluhan, mga minamahal ko. Dito ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Malayo ang langit, pero dito nararamdaman natin, napakalapit ng ating mahal na Panginoon. Proverbs chapter 29, verse 23. The book of Proverbs, chapter 29, verse 23. A man's pride shall bring him low, but honor shall uphold the humble in spirit. Kawikaan Kapitulo 29, versikulo 23. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya, ngunit ang may pagpakumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Amen. Magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Dumating ang ating mga pagsubok. Tayo'y nasa kahirapan. Tumawag tayo sa Diyos, mga minamahal ko. Ngunit tingnan mo ang mga tao ngayon. Nasa taluktok sila ng kayamanan, karangalan, lahat na. Ngunit, mga minamahal ko, nandyan ang pag-uusig pa sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, tingnan niyo po ang nagaganap sa ibang lugar. Nasusunog, maging ang kanilang mga mansyon ay baliwala. Ang kanilang kayamanan ay hindi makapagliligtas sa kanila. Dahil ang Diyos natin ay mabait sa lahat na mabait, but He is a consuming fire. Ganyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, pag ikaw ay sumalangsang, it will be a curse. Pag ikaw ay sumunod, it will be a blessing. Mamimili ka lang eh. Kaya yung pride, aalisin yan. Lalo na po yung may mga karamdaman, may mga problema. Dahil sinabi ng banal na kasulatan, ang kapalaluan ng tao ay magpapababa sa kanya. Ngunit, ang may mapagpukubabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Isang araw nagpukambaba ang bawat isa sa atin. O Diyos, hindi na namin alam kung saan ka. Saan ka namin matatagpuan? Ngunit mapalad po tayo, may totoong nangaral. Ang propeta ng Diyos sa huling kapanahunan, sa magitan ng TV program, radio program, sa magitan ng pagtanggap ng paanyaya, tayo'y nagpakumbaba. Alam natin na walang magagawa ang ating mga salapi pag dumating na ang karamdaman. What do you want today? Ha? Sabi nga, your wealth or your health? Mga minamahal, pipiliin mo, meron ka ng health, meron ka pang wealth. Pinahintulot ng Diyos na ang health mo ay bumagsak upang sa Diyos ka tumawag, na siyang tumawag sa iyo, na siyang lumikha sa iyo, na siyang tumubos sa iyo. Ang pangalan niya ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag pinili mo yan, kasunod niyan, yung health mo, siya ang dakilang manggagamot. Pagkatapos niyan, kahit na bangkarote ka na, nagtapat ka sa lahat ng bagay sa pamantayan ng pagbibigay. O mga minimal, kasunod nun yung wealth. Kumbaga saan, bonus na lang yan. Dahil ang kayamanan natin sa mundong ito, iiwan din natin. Ang pinakamalaga, ikaw ay lumusog, physically, higit sa lahat sa spiritual. Lahat magsabing, praise the Lord. Narinig niyo mga buhay na patotoo, mga minamahal ko. O, isang kapatid natin, mga minamahal, walk by feet. Pero mo, layo nga naman ng lugar ng Payatas. Hanggang dito, nilalakad pala. Mga minamahal ko. Ngunit, you must live by faith. Ano man ang mangyari, gaano man kalayo ang banal na gawain, saan man tayo dalhin, walang reklamo, mga minamahal ko. Dahil ang ating nais, yung langit na napakalayo, mga minamahal ko. Ngunit sa bawat panambahan natin,
nararamdaman naman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating dearly beloved pastor, nasa likuran mo nga ang iyong banal na hindi pala banal na gawain, yung gawain ninyo, hindi naman gumagaling ang karamdaman mo. Pagdating ng sakuna, delikado ka, madidisgrasya ka. Pero dito, yung grasya ng Diyos ang sumasa atin. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga sa araw na ito, mga minamahal ko, ang Diyos, totoo po, sabi nga ng banal na kasulatan, siya po'y namumugnaw. He's a consuming fire. Doon sa mga taong matitigas sa mga puso. Ayaw kilalanin ang Diyos na makapangyarihan. Deuteronomy chapter 9 verse 3. Amen. The book of Deuteronomy chapter 9 verse 3. Understand therefore this day that the Lord thy God is he which goeth over before thee. As a consuming fire, he shall destroy them, and he shall bring them down before thy face, so shalt thou drive them out and destroy them quickly, as the Lord hath said unto thee. Ito po sa Deuteronomio, Kabanatang 9, Talatang 3. Talastasin mo nga sa araw na ito na ang Panginoon mong Diyos ay siyang mangunguna sa iyo, na parang mamumugnaw na apoy, kanyang nilipulin sila at kanyang payuyukurin sila sa harap mo. Sa gayoy iyong mapapalaya sila at iyong malilipul silang madali na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Malinaw po kasi ang banal na salita ng Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Sasambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Ito ang nais ng ating Ama na lumikha sa atin. Hindi natin siya nakikita. Ngunit alam naman ng Diyos, nakikita niya ang lahat ng bagay, mga minamahal ko. Ngunit kung hahanapin mo siya, masusumpungan mo siya. Kung saan, pag nanalangin ka through the Holy Spirit, katulad ng hangin mararamdaman mo ang dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya nga talastasin mo nga sa araw na ito na ang Panginoon mong Diyos ay siyang nangunguna sa iyo na parang mamumugnaw na apoy. Kanyang lilipulin sila at kanyang payuyukurin sila sa harap mo sa gayon. Iyong mapalaya sila at iyong malilipol silang madali na gaya ng sinalita sa iyo ng Panginoon. Sa lumang tipan, anong naganap sa Sodom at Gomora? Pinili nila yung kahalayan, sumamba sila sa Diyos na gawa ng kamay ng tao. Mga minamahal ko, ibinuhos ng Diyos ang kaparusahan. Kinunaw ang Sodom at Gomora sa magitan ng apoy at asopre. This is reality. Nagaganap ngayon sa ibang bansa na kung saan kinikilala sila ng buong mundo, ngunit hindi nila kilala ang Diyos. Nilibak pa nila ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, nilibak mo ako, I am a consuming fire. Pupugnawin ko. Ito po ang kasalukuyang nagaganap. Ngunit, ang nais ng Diyos ay childlike faith upang makaiwas. Panalangin ang kailangan at ang panalangin na matuwid, pinakikinggan ng Diyos. Tingnan niyo yung tatlong apo sa isa na masusunog na bahay. Pumasok sa kwarto ang mga batang yan. Umiyak sa ating mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Paglabas nila, biglaan ang katugunan, iniligtas ang kanilang tahanan. Hindi doon nakontento. Bumalik sila sa kanilang kwarto, umiyak sa Diyos, nagpapasalamat, buhay ka nga, O Diyos. Yan ay nagaganap sa ating ministeryo. Sa sunog, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Sa baha, pinag-iingatan ng mahal na Panginoon. Sa eroplano, sa barko, saan man lugar, mga minamahal ko, tinuruan tayo na ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Naroon ang kaligtasan, kaya tayo ay hindi mapigilan
na dumalo ng dumalo dahil kulang pa ang buhay natin upang ipabot ang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Mapalad po tayo. Ang mundo natin ay nakalaan. Hindi na po sa magitan ng baha, pupugnawin ang mundo, sa magitan ng apoy. Ang sabi ng banal na kasulatan, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished from the everlasting destruction from the presence of the Lord. Pwedeng nuclear war, mga binamahal ko, ang mga asteroids na nakaamba na sa mundong ito, pwedeng mangyari. The global warming, mga minamahal ko, ngunit ang nais ng Diyos, ikaw at ako na tinawag ng ating mahal na Panginoon, ang nais niya, mainit kang naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Mainit, on fire tayo, mga minamahal ko, dahil sa Diyos tayo aasa sa huling panahon. Ang sabi po, talastasin mo nga sa araw na ito, ang Panginoon mong Diyos ay siyang mangunguna sa atin. Mga minamahal ko, ngunit doon sa mapagmalaki, totoo po, lilipulin niya, parurusahan niya. Kaya sa huling panahon, tayong lahat, prayer, huwag natin kalimutan, makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos. Yamang alam natin na tayong lahat pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Yun ang dapat nating isagawa. Kung ano man po ang programa ng ating banal na gawain, naghahanda tayo sa ika-50th church anniversary. Pagpapala po sa atin yan na mapabilag sa gawain na ito. Sabi nga, merong magaganap, merong mga manlalamig at tatalikod. Ipag-pray natin sila, maging mga baguhan, naway magkaisa tayo upang tayo'y magtagumpay sa huling panahon bago bumalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nakikita na natin ang kaganapan. Tayo'y nagsisipaghantay na lamang ng nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 14, atin pong basahin. The second book of Peter, chapter 3, verse 14. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot and blameless. 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan niyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis, walang kapintasan sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. This is a great preparation to each and every one. Ngayon, nag-aantay, baka dumating ang second pandemic. Nag-aantay yung ibang mga tao na sinasabi, pwedeng World War III. Mga minamahal ko. Mga minamahal, nag-aantay ang bansang Pilipinas, baka dumating ang big one. Pabala po yan ang PBOX. Saan tayo patutungo? Walang Diyos. Pag hindi ka sumampalataya sa ating mahal na Panginoon, magaya mo sa Tibet, China, nagbibilang ng mga namatay, 100 na mahigit, mga minamahal ko. Sa mga airplano nag-crash, mga minamahal ko, marami na ang namatay na walang espiritu ng Diyos. Ngunit kung inyong alalahanin, mga minamahal ko, kaya ang sabi ng banal na kasulatan, pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis, walang kapintasan sa paningin niya. Narinig natin ang mga buhay na patotoo. Lagi nating alalahanin. Sister Mary Ann Bongo, nakasakay sa aeroplano, wala na, magka-crash na eh. Tumawag siya sa Diyos. Hindi naman crash landing eh, yung naganap sa kanila eh. Safe landing dahil sa kanyang panalangin. Through the prayer ng man of God, sabi ng pilot, foreigner po yun ha, merong humawak na malaking kamay. At sila'y safe landing, hindi crash landing. Captain Isilioре, nasa gitna sila ng Pacific Ocean. Nag-crack ang kanyang barko.
Narinig ko po yung patotoo niyan sa dako po ng krusada, dito po, sa dako ng circle. Baguhan lang po ako. It-renature ko ang patotoo ito. Habang sila'y papunta sa kanilang lalagyan, kalalagyan, ang sabi ng mga subordinate niya, kailangan natin ng suporta para tayo pag-ingatan sa Japan, humingi tayo ng tulong. Sabi niya, ngayon ko patunayan sa inyo, kayo kasi, iba't ibang Diyos ang tinatawagan nyo. Wala namang kabuluhan. Puro kayo pasarap sa buhay. Lagi kong sinasabi, totoo ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Ako ang mananalangin, lumuhod siya sa kanyang sa barko nila, magdamag, mga nagpupuri sa Diyos. Maya-maya merong isang malaking ibon. Mga minamahal ko, biglang tumutok, para bang may laser. Tinutukan ng kanya ang butas ng kanilang barko. Biglang nag-sealed, mga minamahal ko, nakarating sila sa Cebu. At nakarating po ang ating malakapatid dito. Umiiyak siya sa himala ng Diyos. Dahil mismo ang mga may-ari ng barko, papaano kayo naligtas? Buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Kaya nga mga minamahal ko, alam natin yung mga bagay na ito. Kaya ang nais ng Diyos, kailangan pagsikapan natin. Masumpungan tayo sa kapayapaan. Huwag kayong matakot. Kailangan payapa ka. Wala kang dungis, hindi ka dapat nagkakasala, mga minamahal ko. At walang kapintasan sa paningin niya. Doon pala tutugon ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa huling panahon natin, mga minamahal ko, ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa langit dito sa ating banal na gawain. May propetang itinalaga upang ang mga panalangin natin pakinggan ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. Ngunit doon sa mga taong ayaw kumilala sa ating Diyos na makapangyarihan, mga minamahal ko, sila po ay parurusahan yung the wrath of God. Tayo po, yung blessing mula sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga, a blessing if you will obey the commandments of the Lord thy God, and it will be a curse if you will not believe. Sa ating huling talata, mga minamahal ko, Romans chapter 1, verse 17 and 18, magsipaganda na po ang ating minamahal na mga awit at manunugtog. Amen. The book of Romans chapter 1, verses 17 and 18. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Ito po sa Roma, Kabanatang 1, talatang 17-18. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Amen. Amen. Praise the Lord. Unawain nating mabuti, mga minamahal ko, sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa mamagitan ng pananampalataya. We live by faith. Yan po ang pinakamagandang iniwan na regalo. Iniwan at itinuro ng ating dearly beloved parents in the Lord. They are in heaven, pero panatag tayo dahil lahat tayo laging inihabilin ng ating dearly beloved parents in the Lord. 100% na pananampalataya. Yan ay inihag niya doon sa Talipaw, Sulu, sa bundok na kung saan nandun ang mababangis na tao. Ang sabi niya sa 12 prayer warrior, 100% na pananampalataya. Hindi pwedeng 99% dahil pugutan tayo ng ulo. Salamat, ngunit ang ganap ay nabubuhay
sa magitan ng pananampalataya. Lubos tayong pinagpala, mga minamahal ko, dahil napatunayan natin ang Diyos ay nalugod sa ating dearly beloved parents in the Lord na ang kanilang tinuro ay totoong buong katotohanan. Ngunit tingnan niyo po ngayon ang kaganapan. Mga leader ng relihiyon, inililigaw nila ang mga tao. At sabi po, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan, sa kalikuan ng mga tao na sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sinabi na ng ating mahal na Panginoon, ako yung Espiritu. Pagkatapos, yung gawa ng kamay ng tao, yun ang sasambay. Kaya nga mga minamahal, imbento lang ng relihiyon yan. Kaya katwiran nila, magpagawa tayo ng ospital. Doon magbabayad ang bawat mananampalataya. Doon sa kinalalagyan nila. Mga minamahal, samantalang dito, pag sinunod mo ang propeta ng Diyos, naglingkod ka ng buong katapatan, malaki ang matitipid mo. Maaalis sa expenses mo. Yung sa gamot. Maging ang mga bisyo, mga minamahal ko, aalisin yan ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto mo lang lagi, sana laging araw-araw gawain. Bakit? Nararamdaman natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon sa ating panalangin, maging ating mga mahal sa buhay, nakikinabang, tumutugon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa huling panahon, wala nang panahon para manlamig. Wala nang panahon para tumalikod, mga minamahal ko. Tama ang pangangaral ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Kung umalis ka pa dito sa buong katotohanan, binibigyan ka ng karapatan, magpa-check up ka sa psychiatrist. Tatanungin sa'yo ng psychiatrist, ano bang problema mo? Hindi mo naman pwede sabihin, nag-aalinlangan ako sa Diyos ko. Parang gusto ko na si malamig eh. Ayoko nang dumalo. Pag sinabi mo yan, sasabihin ng psychiatrist mo, balitang-balita yan. Jesus Miracle Crusade. Yung mga taong nadidepress, pinagagaling ng ating mahal na Panginoon, ba't aalis ka pa? Check yourself. It is the duty of each Christian to serve the Lord faithfully until His coming. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, dito sa bansang Pilipinas, ipinakita na ng Diyos ang lahat ng himala. That was 33 years ago. 30 years ako na-save. Pero, yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa magitan ng panalangin ng propeta, preserve ko po yan, mga minamahal ko. Ito ang nagpapatatag sa akin, mga minamahal ko. Ang sabi po, ayon po sa kaganapan, Mayo 1992. May isang taon ang El Nino sa Pilipinas. Walang patak ng ulan ni hamugman simula ng 1991 hanggang 1992. Samantalang alam naman natin lahat, maging ang pag-asa na bawat taon ay mayroong mga bagyong tumatawid taon-taon sa bansa. May dalang ulan at pagbaha, hindi lamang tuwing tag-ulan, Hunyo hanggang Nobyembre, kundi maging sa panahon ng tag-init, Disyembre hanggang Mayo. Nagayuno ang ating dearly beloved pastor upang sawayin at hinamon niya ang lahat ng leader ng relihiyon. Yan ay pinagmulan natin, kinagis ng relihiyon, na magkaroon ng isang paligsahan sa Luneta. At dinideklara niya kung kaninong panalangin ang pakikinggan ng Diyos. At ang panalangin nila ay uulan. Siya ang itatanghal na nasa katotohanan. Na ang iba ay bulaan kung hindi magkatotoo. Gayon pa man, walang tumanggap ng kanyang hamon. Nanalangin ang ating dearly beloved pastor sa dako ng Luneta. Hallelujah. Sa pangatlong krusada, mga minamahal,
tumugon ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Bagamat nandoon ang isang satanismo sa katauhan ni Major Roberto Nuggets, hindi naniniwala sa Diyos. Kaya sabi niya, babalikan kita. Pauulanan kita ng bala. Papatayin kita sa harapan ng kongregasyong ito. Bumalik si Major Roberto Nuggets. Nanggigigil, mga minamahal ko. Ngunit nalalangin ang ating dearly beloved pastor. Biglang nagdilim. Kumulog, kumidlat. Bubuhos ang pinakamalakas na ulan. At doon nagtapos ang El Nino. Pinagpala ang bansang Pilipinas. Ngunit ang isang satanismo, nung bubulutin niya na ang kanyang baril, papatayin ang ating mahal na pastor. Lumuhod siya. Meron pala Diyos. Meron pala Diyos. Isinuko niya ang buhay niya sa ating mahal na Panginoon at naglingkod sa tunay na Diyos, buhay na Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Inilaan niya ang kanyang buhay. Paglilingkuran ko ang Diyos na ipinakilala ng ating dearly beloved pastor dahil siya ang tunay na Diyos. Nagbago ang isang satanismo. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Hindi niya na tinignan ang karangyaan sa mundong ito. Pagko sinasabi niya, sapat na kayamanang natagpuan ko ang tunay na Diyos na makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami nananawagan sa huling panahon, sa ating minamahal na mga baguhan, sa lahat ng ating mga bisita, ating live webcast viewers, ipinakikilala namin ang tunay na Diyos na makapangyarihan at tunay na pagpapalain ang bawat isang maniwala at magtiwala sa Kanya. Tayong pong lahat ay umawi. Did you ever talk to God? Dito po, makipag-usap ka sa ating mahal na Panginoon. Pakikinggan ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nga sa unang talata na ating binasa, mga minamahal, bago ka palang magsalita, pakikinggan ka ng ating mahal na Panginoon. Tutugunin ang iyong lahat na panalangin. Tayo po'y umawit, mga minamahal ko.